mga magulang ang humuhubog sa kanilang mga anak, ganito kahalaga at kalaki ang kanilang responsibilidad, tagahulma ng mga susunod na henerasyon ng ating bayan. Pero papaano kung ang mga anak lumaki na hindi kapiling ang kanilang mga magulang? Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. May kapal, sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, si Joanne, runaway winner sa mga gay beauty pageant. Pero ang pinakaaasam niya, makoronahan ng pagmamahal ng inang hindi pa niya nakikilala. Kahit di niya ako tanggapin, okay lang. Basta sabihin ko sa kanya, pag tumanda ka sa akin ka pa rin. Nanay kasi kita. Matatanggap naman kaya siya ng kanyang ina na walang kamalay-malay na ang sanggol na lalaking dating iniwan niya, heto, dalaga na. Ang may taning sa buhay na si Daday, kinailangan pang buhatin sa duyan para lang maiuwi sa kanilang bahay sa Agusan del Sur. Nanay ko na Mapatawad naman kaya siya ng kanyang pamilya na hindi na niya nakausap 11 taon na mula nung lumuwas siya ng Maynila. At ang labanderang si Mirasol, nawalay sa kanyang mga magulang sa loob ng mahigit 30 taon. Ang sinapit niya, hindi raw dadanasin ng kanyang mga anak. Ayoko maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko eh. Kaya kahit anong paraan gagawin ko, kahit igapang ko sila, bubuhayin ko sila. Samahan niyo kami sa isang oras na mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa, dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sana'y muli kang makapiling. Sana'y muli kang... Bilang na ang mga araw sa mundong ibabaw ni Daday. Pero bago pa man siya tuluyang lubugan ng araw, isinisigaw ng kanyang puso na makapiling muli ang pamilyang iniwan niya sa probinsya. Yung mga pangaral na gusto kong iiwan sa mga anak ko, siguro ipa-video ko para pagdating nila at a certain age, mapanood nila. Hihingi ako lahat ng tawad sa lahat ng mga naging kaaway ko. Parang naloka naman ako sa tanong. Parang naiiyak ako na parang pakiramdam ko kung ay mamamatay. Sa lahat ng mga nakasama mo, diba, gusto mo magpasalamat na nung panahon na nabubuhay ako, you were there and you were part of my life. Anong gagawin mo kung may taning na ang buhay mo? Ang mga kasagutan sa pinakaiiwasang tanong ang siyang isinabubuhay ngayon ni Daday, 40 years old. May diabetes at hinihinala ring may kanser sa utak. Ayon sa kanyang huling check-up, ilang buwan na lang daw ang kanyang binibilang bago makapiling ang may kapal. Lagi akong nagdasal araw-gabi. Inaano gusto ko, Panginoon, talagang bigyan mo muna ako ng lakas. Kasi gusto ko pa talaga. Walang taong gustong mawawala sa mundo. Walang taong nangangarap kung hindi nangarap na mabuhay pa. Ang pagkakaroon ni Daday ng malubhang karamdaman, sinisisi niya sa kanyang naging kapalaran. Mahigit 1 dekada na ang nakararaan. Taong 1995, nasa Agusan del Sur pa noon si Daday nung hindi na raw niya matiis ang kanilang kahirapan. Kasi hindi ko kaya na mag-araro doon. Sabi ko ng papa ko, pupunta muna ako tatay sa Manila dahil hindi ko na kaya. Mabigat man sa loob ni Daday na iwan ang pamilya, minarapat pa rin niyang makipagsapalaran sa Maynila. Wala
Naghanap ako ng trabaho sa Fairview. Tulong-tulong ako ng kung sino magtinda ng sitaw, mga talong. Paggabi na, doon ako magbit-bit-bit ng karton. Hanap ako. Kung saan ako mahiga, lalong-lalo na kung tag-ulan. Siguro dyan nakukuha yung naramdaman ko. Ano ba nararamdaman mo ngayon? Mula noon, nagpalaboy-laboy na si Daday hanggang sa napadpad siya sa Taguig at doon nakilala ang mga kaprobinsya niya na siyang kumupkup sa kanya. Sa ano ko lang po dyan talagang kumbaga sa kasi nalulugas po yung buhok niya. Ayon ko sa para may cancer siya Sobrang pagdurusa raw ang dulot kay Daday ng kanyang mga sakit. Ngunit dahil walang sapat na pera para magpasuri sa mga espesyalista, hindi pa rin niya alam kung ano eksakto ang mga sakit niya. Pero nararamdaman daw niya, malapit na siyang dalawin ni kamatayan. Nagdasal ko siya nga huwag muna akong kunin sana sa Panginoon. Ang bait ko talaga, sir. Ang bait ko. Narinig ko kasi po na ang tao daw na mabait, madali daw kukunin sa Panginoon. Kaya sabi ko, huwag mo muna sana ako. Kung pwede lang, ang buhay ay hiniram lang. Kung mawian niya ako, wala akong magagawa. Kung ibibigay niya sa akin ang mahaba-haba, salamat. Kung kukunin niya ako, salamat. Hinihiram lang yung buhay ko. Dagdag pa sa pahirap ni Daday ang kawalan niya ng komunikasyon sa naiwang pamilya sa Agusan. Kaya inipon na lang daw niya ang mga natitira pa niyang lakas para muling makita ang kanyang mga kamag-anak. Kasi pangako ko yan sa tatay ko, akong bunsong anak, akong mag-aalaga sa kanya. Ay, tatay ko siya rin mag-alalay, kagabay sa akin. Susunod din ako sa kanya kasi anak man din niya ako. Para hindi na lang kami magkahiwalay-hiwalay. Dito na lumapit si Daday sa aming programa para matunton ang mga iniwan niyang mahal sa buhay sa probinsya. Ayon kay Daday, sa barangay Afga sa Sibagat, Agusan del Sur nakatira ang kanyang pamilya. Maaring naroon pa raw ang kanyang amang si Tonyo Amparo at panganay na kapatid na si Maximo Amparo. Ang tila naghihingalong pag-asa ni Daday, heto, tila may pagkakataon pa. Dahil sa aming pakikipag-ugnayan sa COMELEC at sa lokal na pamahalaan sa Sibagat, natukoy namin ang lokasyon ng pamilya ni Daday. Dito na namin nakilala si Maximo, kapatid ni Daday, sa mismong bukirin kung saan dati ring nagsasaka ang kanyang nakababatang kapatid. Balaka ko kung asa siya. Pero kay nadunggan ako nung Manila. May numduman god. Pero sao, mangtuan naman siya sa layo. Nung una, natuwa raw sila at nakatuntong ng Maynila si Daday. Ngunit nung tumagal, napansin nilang tila nakalimutan na sila nito. Ang kanilang suspetsa. Ayot siguro kay iyang lakaw kay labong pa abot siya sa Manila. Kung sayop siya pod kay dugay na siya sa Manila, wa siya nag-ipon og pira para ipamasahe din pag uli din dire. Kung tutuusin, nasanay na raw silang mamuhay na walang kapatid. Pero lagi pa rin daw nila itong naaalala, lalo pat kamakailan lang, namatay ang kanilang ina. Sa ganitong mga pagkakataon, naiisip ni Maximo na sa mga huling sandali ng kanilang buhay, nais nilang makasama ang mga mahal nila. Kaya bago sakmalin na naman ng bagong trahedya ang kanilang pamilya, nanawagan na si Maximo. Dahil kung asa ka karon, pauli dire sa ato, kay parang magkita ta. Si tatay mas naisakit, si nanay patay na. At tong Marso, Jis, uli dire kay para magka-istorya ta. Matapos naming matagpuan ang pamilya ni Daday, agad namin siyang binalikan para iuwi na sa Agusan. Hindi siyempre nakalimutan ni Daday na magpaalam sa mga taong nagbigay lakas sa nanghihina na niyang buhay. Nanay. Sige, sige. Pasalamat tayo at may Mag-ingat ka rin, nanay. Pagaling ka doon, ha? Opo, pagdasal mo akong sana ako'y gagaling. Sige.
Nanay ko. Pag magaling ka, kumain ka ng maganda, huwag kang mag-isip ng kung ano, ha? Opo, O, Nay. sige, hintayin kita sa pagbabalik mo, ha? Pag magaling ka na. Opo, Nay. O, sige. Ang nanay ko po. Matapos ang mahigit isang dekadang pananatili ni Daday sa Maynila, nagdesisyon siyang umuwi na lang sa probinsya. May taning na kasi ang kanyang buhay at bago pa man mahuli ang lahat, gusto niyang humingi ng tawad sa naiwan niyang pamilya. Ngayon, buo na ang loob ni Daday. Babalik na siya sa kanyang lupang tinubuan. Tanghali na nung lumapag kami sa Butuan. Mula rito, mahigit 1 oras na lang ang kailangan naming lakbayin. Dito, hindi na napigilan ni Daday ang maluha. Hindi ko na nga alam na sila nakatira. Hindi niyo po namumukhaan po yung lugar? Hindi na, nakalimutan ko na po. Excited talaga akong makita ko sila. Lalo-lalo na yung tatay ko. Pagdating pa lang sa kanilang lugar, hindi na kinaya ni Daday ang bugso ng kanyang damdamin. Nanay! Nanay! Okay na. Nanay ko na sana. Hindi na rin niya inalintana kung kinailangan pa siyang pasanin sa duyan, paakyat sa kanilang bundok. Ang mahalaga, makauwi na siya. Ka po, pahaway mo ha. Ilang sandali lang, makalipas ang mahigit 1 dekada, mga luha na ang didilig sa lupain ng pamilya ni Daday. Ay, nanay ko na saan naman, ay! Puro magay na ikaw. Hindi naman ka ikaw. Nanay ko. Ay, nanay ko! Hindi naman ikaw. Aray, ginoo. Aray, ginoo. Tatay, hindi ako makahinga. Aray ko, dahil mamamatay na ako. Aray ko! Tulungan ninyo po. Hindi na ako matindi. Kapiling na lang tayo sandali. Anong mangyayari? May diabetes Tsaka may ako. nanginada na may cancer ko. May cancer ako. Asa may dapat kanser na mo? Hindi ko nga alam. Madaam na siya. Sa ito niyo, tiguan ka na nanay. Si nanay! Patay na, patay na. Tagal-tagal na namatay. Atong Marso, Jess. Dito lang nalaman ni Daday, sumakabilang buhay na pala ang kanyang ina. Tulungan mo ako, hindi man lang ako inaantay ng nanay ko. Hindi hinihintay nga. Di man po gawa matukan ni uli. Kahit man lang makausap ko ng dali lang. Man ka nahibawan o gasa kadapit. Kahit kausap ko lang siyang sandali lang. Aray, naku nanay, nasaan ko niya? Nung mga oras na yon,
Wala nang ibang nagawa si Daday kundi ang humingi ng tawad sa ama. Tatay Donya, kamusta ka na ba? Daday! Kapin mo, daksa yung anak. Ngayon, tay ka na ako may nagkamali. Patawarin mo po ako. Patawarin mo ako, tay. Ni tao man lang tayong magkakamali. Sabi mo, nanay mo, sobrang isang tao na sakit. Nagtay-tay na yun sa habol niya banig. Matagal na kayo sa Manila. Bakit wala kang pera? Kasakit din ako, tay. Matagal ka na kayo. Nay, patawarin mo po ako. Patawarin. Anong patawarin? Matagal na rin palang kinikimkim ng tatay ni Daday ang sama ng loob sa anak. Patawarin mo ako, tay. Ngayon, ninanamgan doon dali lang tayo magsama-sama. Wala pang sakit, walang nanay. Ngayon nga may sakit na, mayroon ang nanay. Ano? Kaya naman si Daday, todo-todo ang paghingi ng tawad. Patawarin mo po ako. Na magkapiling tayong muli. Hindi ko alam kung sinong mauna sa atin. Ang akin na lang na magkapiling tayo. Kasama-sama tayo sa hirap at ginawa. Ano man ang kamalian ko, tay, patawarin mo po ako. Sa huli, lumamig din ang maiinit na ulo at nanaig pa rin ang pagpapatawad. Patawad na kayo. Patawad na. Salamat na, salamat. Huwag na mag-iyak. Patawad na kayo. Maraming salamat po. Tatay po. Namimiss na talaga kita. Yakapin mo. Napakaiksi nga lang daw ng buhay. Nakakalungkot lang isipin na kung kailan bilang ng ating araw, tsaka pa lang natin maiisip kung sino ba talaga ang mga taong importante sa atin. Sana, bago pa man mahuli ang lahat, maipadama na talaga natin sa kanila kung gaano sila sa atin kahalaga. Maraming bading natanggap na ngayon sa ating lipunan. Pero paano kaya tatanggapin ng isang ina na ang sanggol na lalaking iniwan niya sa muli nilang pagkikita, babaeng-babae na? Mapupulang labi, magagandang mata, at malaporselanang kutis. Sa kanyang kilos at galaw, sino ang mag-aakalang isa palang bading ang 20 anyos na si Joanne? Niwalang bakas ng kamatsuhan sa kanyang katawan at ala Miss Universe kung rumampa sa kaseksihan. Dahil dito, madalas daw siyang tanghalin sa samut-saring mga patimpalak bilang reyna ng kagandahan. Tuwing sumisali ako ng Miss Gay Beauty Pageant, lagi ko nakukuha ang best in gown. Ito. Tapos, ay, baligtad. Yeah, yun pa rin, best in gown pa rin. Kasi yung iba kong sash, nakatago, tsaka yung mga trophies ko. Di ba yung Bagyong Milenyo, naanuhan kasi kami. So, ito pa, best in swimsuit. Hinakot ng araw ni Joanne ang lahat ng special award sa mga sinalihan niyang gay beauty pageants. Ngunit sa dinami-dami ng napagwagian niyang labanan, 2 dekada nang nagiging mailap sa kanya ang pinakaaasam niyang korona, ang pagmamahal ng isang ina. Bago ko makuha ang corona, bago ko makuha ang crown, pipilitin kong paghihirapan ko talaga. As in, kahit magaganda kalaban ko, kiber, bakit? Ganda rin ako. Ganon. Parang paglalaban ko talaga na
makuha ko yung title holder. Kumbaga yung crown, yun yung mami ko. Kwento raw ng lola ni Joanne, nasa Saudi ang kanyang ama nung nakarating sa kaalaman nito ang isang hindi nakakatuwang balita. May tumawag sa kanya na sabi daw na meron lalaki yung mami ko. Umuwi siya ng Pilipinas, hindi alam ng mami ko. So yun, naabutan niya na, hindi naman totally naabutan niya na may lalaki yung mami ko. May mga damit na lalaki doon na, bakit nandun yung mga damit na lalaki na wala naman yung gamit ng daddy ko. Ang pangyayaring yon ang nagsilbing lamat sa pagsasama ng kanyang ama't ina. Nagalit yung daddy ko, nakipaghiwalay siya. Simula nung 1 year and 2 months ako noon, iniwanan ako dito sa lola ko, dinala ako Los Baños. Simula noon, wala na silang communication. Brusko mang pinalaki si Joanne ng kanyang ama. Todo suporta pa rin daw ito sa kanya nung siya'y nagdalaga. Sa kabila nito, hinahanap-hanap pa rin daw niya ang pagtanggap ng isang ina. Kahit na gano'n ang pakikito niya sa kahit malimig lang, okay lang. At least nakita ko siya, kahit di niya ako tanggapin, okay lang. Basta sabihin ko sa kanya, pag tumanda ka, sa akin ka pa rin. Nanay kasi kita. Bihag man daw ng katawang lalaki ang pusong babae ni Joanne, mas masaklap daw ang katotohanang bihag ng kalungkutan ang kanyang kalooban. Kaya ako nga siya hinahanap ngayon kasi gusto ko ipagmalaki sa kanya na kahit ganito ako, eto ako ngayon. Hindi naman ako basta-bastang bakla na dyan mo makikita sa daan na kalad ka rin. May trabaho ako. Eto tayo ngayon, maayos naman. Malaki na ako. Malaki na yung pinabayaan mo. Sa pagkakataong ito, tutulungan namin si Joanne na maputungan ng pinakaaasam na niyang korona. Ayon kay Joanne, Nursha Alonto Asimudin ang buong pangalan ng kanyang ina. Sa tansya niya, 40 anyos na ito at balita niya, sa Batangas daw ito huling tumira. Sa pagtatanong-tanong namin sa lokal na pamahalaan ng Batangas, swerteng natunto namin ang kinaroroonan ng ina ni Joanne. Dahil mismo sa Kapitolyo ng Batangas pala nakatira si Nursha, 39 years old. Aminado si Nursha, irresponsable siyang ina. Maalala mo na may pagkukulang ka, na hindi mo nabigay ang pagmamahal ng isang ina. Basta ang pagkukulang ko lang yun. Hindi ko sila naaruga, yun lang. Pero alam ng Diyos na mahal ko sila. Sa laysay ni Nursha, makakating dila raw ang nagbuwag sa kanyang pamilya. Yun, nachismis ako. Hanggang narinig ko, umalis ako. Ayoko machismis kasi hindi naman ako ng lalaki. Ang mga maling paratang kay Nursha, tila anay na sumira sa pundasyon ng kanilang pamilya. Kung gusto ng ama, kukunin ng ama, wala na akong nasa ama na yun. Depende na sa akin kung dadalaw ako. Baka may asawa na yung ama, o kaya ayoko lang kasi yung makarinig ng salita. Sa kagustuhang umiwas sa eskandalo at gulo, nagpakalayo-layo na lang daw si Nursha. Gayunpaman, sa tuwi-tuwi na, palagi pa rin daw niyang naaalala ang anak. At ang pakiusap niya sa aming programa, nais niyang muling makapiling ang anak na minsan niyang tinalikuran. Kinabukasan, iniwan ni Joanne ang kanyang brush at gunting. Pursigido kasi siyang putulin na ang 2 dekada niyang pangungulila sa taong nagluwal sa kanya. Kasama ang kanyang lola at kaibigan, rarampa si Joanne patungong Batangas sa kinaroroonan ng kanyang ina. Kahit naman sino, di ba? Pag nakita yung nanay nila, mararamdaman mong nanay mo yun. Kaya pag nakita ko siya mamaya, ramdam ko yun. Kung hindi niya ako tanggapin, wala na akong magagawa. At least sinanap ko siya. Si Nursha naman nung mga oras na yon, nililibang ang sarili sa pakikipagkwentuhan ni hindi naramdaman ang papalapit na bisita na 20 taon ang hinintay para muli silang magkita. Ayun, ito si tatong lahat ngayon. Naging jowa na siya ngayon. Hindi na natin mapipigil yung niya. Talagang gusto niya mag-aas. Ito na siya ngayon.
Ba't na? Ba't ka magka? Si Nursha, hindi maubos maisip na ang lalaking sanggol na iniwan niya 2 dekada nang nakararaan, tila babaeng-babae na ngayon. Parang malungkot ka. Parang nagulag. Hindi Parang ko ayaw. akalain na bakla ang baby. Mami naman eh. Si daddy nga natanggap ako eh. Hindi mo ba ako tanggap? Tanggap. Kasi kulang sa guide mo. Hanap-hanap ko yung care ng nanay. Tapos ngayon parang nakita mo ko parang wala lang. Siyempre hindi ko akalain na, kasi wala sa lahi ng... Diba? Mahirap naman yung yung magsama-sama siya magagalit. Hindi naman ako masyado. Gayunpaman, pilit na lang inintindi ni Joanne ang reaksyon ng ina. Ang mas mahalaga sa kanya, sa wakas, nakilala na niya ang taong mulat sa pulpay gusto na niyang makita. Alam, Mami, mas mahirap magpatawad ang iniwanan kaysa tanggapin ang katulad ko. Mahirap yung ginawa mo sa akin. Kung si Daddy, hindi ka mapapatawad ako, kaya kitang patawarin kasi mamagulang kita eh. Ang tunay na kaligayahan, hindi natutumbasan ng anumang sash, tropeyo o parangal. Ito ang napatunayan ni Joanne. Dahil daig pa raw niya ang mga beauty queen sa nakamit niyang ngayong korona, ang makilala ang kanyang ina na ketagal niyang pinangarap makita. Kung pagsasama-samahin lang daw lahat ng labada ni Mirasol, hindi pa rin ito kayang mapantayan ang tambak-tambak niyang pag-aalala kung nasaan na ang kanyang ina. 7 taong gulang lang si Mirasol nung nagkahiwalay sila. At ngayon, makalipas ang mahigit 3 dekada, tila nakaguhit na sa tadhana ang muli nilang pagkikita. Labandera Queen. Yan ang bansag ng mga residente dito sa Caloocan sa 38 anyos na si Mirasol. Paano ba naman? Karamihan sa mga bahay dito, sa kanya nagpapalaba. Kakaiba raw kasi itong magkuskus piga. Pagdating naman sa kanilang tahanan, reyna rin siya sa puso ng kanyang mga anak. Hindi kasi matatawaran kung paano niya asikasuhin ang mga ito kahit pagod siya sa paglalabada. Buong lakas pa rin niyang tinututukan ang kanyang pamilya. Anong ba klaseng nanay si mama mo? Mabait. Walang katulad. Mabait. Masipag. Love po. Sino? Ganito raw niya kamahal ang kanyang mga anak. Lahat gagawin niya, maski sariling buhay, itataya. Minsan kasing naging uhaw sa pagmamahal si Mirasol. Ayoko maranasan ng mga anak ko yung naranasan ko eh. Kaya kahit anong paraan gagawin ko. Kahit igapang ko sila, babayin ko sila. Kahit maglabandera ako, kahit ihingi ko sila ng pagkain sa kapitbahay, gagawin ko. Huwag lang talagang mahiwalay sa akin kahit isa sa kanila. Taong 1975 pa raw nung nawalay si Mirasol sa mga nagbigay ng buhay sa kanya. Kinuha ako ng lola ko sa aking mga magulang dahil gusto nga ho nilang magkaroon sila ng alagang babae. Simula na pala yun ng tila habang buhay na pagkakalayo sa kanyang mga minamahal. Pagdating po ng Bicol, naging malungkutin nga po ako. Meron kaming kamag-anak doon na galing Maynila. Sabi nga po, pupunta raw siya Maynila. Kapitbahay daw po niya yung nanay ko. Dahil sa kasabikan na makita ang kanyang mga magulang, dali-dali siyang nagtiwala at sumama rito nang hindi nagpapaalam sa kanyang lola. Pero pagdating ko dito sa Manila, ginawa nga po akong katulong. Tagalinis po ako ng garahehan ng mga sasakyan, tsaka tagalinis ng terrace. Dahil bata pa at hindi alam ang daan pa uwi sa kanila, hindi na nagawang makabalik ni Mirasol sa kanyang pamilya. At ang pinakamasaklap pa, hindi na niya nakita ang taong nanloko sa kanya. Sa mga pangyayaring ito, tila mantyang kumapit kay Mirasol ang kalungkutan.
malayo sa tunay na pamilya, miserable, nag-iisa. Palipat-lipat talaga ako kahit sa bahay, palundag-lundag. Walang nag-aalala sa'yo, walang nagtitingin sa'yo. Wala akong matakbuhan pag masama ang loob ko. Sabik na ako eh. Sabik ako sa nanay ko, sabik ako sa tatay ko, sabik ako sa mga kapatid ko. Kaya hindi ako naging malupit sa mga bata. Hanggang sa magkaroon ako ng mga anak, kahit sobrang hirap namin. Sa 3 dekadang pagkakalayo ni Mirasol sa kanyang mga minamahal, may isang bagay raw ang hindi niya malimut-limutan. Meron akong picture dati na hindi talaga mawala sa isip ko. Nakita ko sa magulang ko eh. Nung maliit ako na nakagreen akong damit. Ang mga alaalang ito na lang ang nagpapalakas ng kanyang loob na darating din ang araw, muli silang magkakasama-sama. Ayon kay Mirasol, Erlinda at Pedro Mangoba ang pangalan ng kanyang mga magulang. Frederick, Estrella at Pet-Pet ang pangalan ng kanyang mga kapatid. Agad na nagsaliksik ang aming grupo at base sa record ng COMELEC, dito lang pala sa Barangay UP Campus na ninirahan ang ina ni Marisol na si Aling Erlinda. Dito sa malawak na paligid ng UP nililibang ni Aling Erlinda ang sarili. Sa mga magagandang tanawing ito, binubusog ang kanyang mga mata na pilit namang pinaluluha ng mga malulungkot na alaala ng pagkawala ng kanyang anak na si Mirasol. Wala na nga po yung tatay niya. Wala na po yung kapatid niya. Hindi niya alam na namatay na yung mga magulang ko. Pero linilibang ko na lang din ho. Pero lahat ng panalangin ginagawa ko po. Lahat naman sana po matagpuan namin yung anak ko. 7 taon pa lang daw noon si Mirasol nung isama ito ng kanyang lola patungong probinsya. Napalibasa nga po ang hanap buhay nila. Yung nangangahoy lang po sa mga bukid. Di naiwanan ngayon yung dalawa ng anak kong Mirasol doon sa bahay. Ito naman malayong kamag-anak ng tatay ko. Kinuha ngayon, ang sabi, uuwi kami ng Maynila. Alam namin ang bahay ng nanay niyo. Gusto mo sumama ka? Inakit po ba nila yung bata? Hanggang sa lumipas ang maraming taon, hindi na nila muling nakita pa ang anak. Kaya't sa tuwing umuwi siya sa kanyang bahay, wala siyang inatupag kundi ipakita ang nag-iisang litrato ni Mirasol sa kanyang mga anak at apo. Ipinagmamalaki ang anak na sa larawan lang niya nakikita at nahahawakan. Pilik mata niya, ang ganda, ang mata niya, makita mo, nangaakit yung mata niya. Sa pamamagitan raw nito, bahagyang naiibsan ang kanyang pangungulila. Hindi na namin pinaghintay pa ang mga pusong nananabik sa pagkalinga ng bawat isa. Kinabukasan, sinundo na namin si Mirasol kasama ang anak niyang si Cristel. Tutungo kami ng UP. Habang nasa biyahe si Mirasol, nagtipon-tipon naman ang kapatid niyang si Frederick at mga apo ni Aling Erlinda sa malawak na damuhan ng UP. Ilang sandali lang, makalipas ang mahigit 30 taon, ang pinakahihintay na pagtatagpo ni Mirasol at ng kanyang ina. Nay? Anak ko. Nay? Ang 3 dekadang pagkakawalay ni Mirasol, dinaan na lamang niya sa higpit ng pagkakayakap sa ina, habang ang sabik niyang kuya lumapit na rin. Kaya si kuya mo. Kuya Freddy? Kuya mo, si
Bit-bit na sa trabaho, hindi nakasama. Hindi ka alam. Nagpisa rin sa wakas. Tagal-tagal sabi. Dito kami sa Novaliches nakatira eh. Yung pamilya ko. Saan po si tatay? Papa mo? Wala na, Namatay ho. Sabi ko na nga. Sabi ko madadatnan ko. Mahalaman ko pa kaya yun. Sabi ko tagal-tagal. Kasi nga sakitin. Sabi ko sakitin ka naman. Si Mirasol tila bumalik sa pagkabata na nagsusumbong sa kanyang ina. Ginawa nga akong katulong, ganyan. 10 years, ayun ko, 10 taon lang ako noon na talagang ang hirap, talagang nagsikap ako magtrabaho na talagang kawawa na ba? Kung saan-saan na kami naghanap. Pero sa akin, huwag kayong mag-alala, malakas talaga loob ko. Kahit mangyari, ako pa nakatayo pa rin ako. Maya-maya lang, ipinakita na ni Aling Erlinda kay Mirasol ang kaisa-isa niyang larawan. Ayan, meron pa, anak ko. Oo, ito ang naaalala ko. Sabi ko, meron akong picture na pinakikita meron akong picture na nakikita kong hinahawakan ako ng nanay ko sa nakaupo ako. Sabi ko, ito yun. Maraming bagay sa ating buhay ang mahirap talagang ipaliwanag. Kung bakit kailangan pa nating danasin ang lumuha at mangulila. Katulad ni Mirasol, kinailangan niyang dumaan sa paghihirap at kalungkutan. Pero dahil sa mga karanasang ito, naging matatag naman siya sa bawat hamon ng kanyang buhay. Sa pagtatapos po ng episode na ito, ikinagagalak naming ibalita sa inyo na umabot na sa 243 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na namin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tsak na madadagdagan pa ang bilang na yan, basta't nariyan po lamang kayo na tumutulong at sumusubaybay. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapili. Ang nakasanayang kasama, naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.